Hello guys, for today's video, ayan, ayusin natin yung ating racing CDI na KS1. Ayan, grabe, sobrang dumi ng loob ng C200 natin. And sa mga nagtatanong, no, bali isa ngayon nagpalit tayo ng 28mm na round type na carb dahil wala pa namang laro matagal pa yung laro natin. So pinaghahandaan natin yung pagdayo ni Idol J-Mags, no, dito sa Mindanao. Naka Phyto 7400 na rin tayo na ignition coil. Tapos ayan, nagliit ako ng carburetor muna. Meron naman tayong 34mm doon na carburetor, no. Kasi masyadong malakas sa gas. Pinang ko kasi to guys, daily use na loaded na daily use, no. Kasi yung CDI natin, no, nagloloko yung kanyang yung kanyang socket. Ito. Bali yung stock kasi ng C200 guys is 5 pin yan, dalawa yung kanyang ground. So ito bali kinondem natin yung isa. So 4 na lang kasi yung gamit nating CDI is pang XRM125 na KS1 racing CDI yun. Kahit anong pang XRM125 na racing CDI pwede po sa C200 natin. May konting conversion lang dito sa kanyang sa kanyang wirings. So ayan, yung gagawin natin ngayon is lilinisin natin tong loob ng dumi. Ayan, dumi ng kanyang loob. Tapos i-fix natin yung kanyang racing CDI. Tapos ayos na. So bali lang naman plug and play lang naman yung mga pyesa na ikakabit natin pag meron ng digmaan na magaganap, no. Meron naman yung naka-reserva doon na pangkarga sa motor natin. Yung nagawa ko ngayon, pinalitan ko muna ng mga parang super stock na lang ito guys. So hindi kaya sa sa maintenance pag pinang daily use yung yung kargado. Pero pabalik natin to sa yung sa karga niya kasi pina-refresh natin to. Pina-refresh natin. Ayan, sa ngayon naka 67mm pa rin yan guys. Ayan, makikita nyo yung kanyang block na pang pang CRF 230 na block, no. Yan yung nabili natin sa Shopee na 67mm na pang CRF 230. Ayan, so okay naman yung kanyang yung kanyang carb. Hindi naman short sa gas kasi nilakihan natin ng jettings. So natono din naman ng maayos ni paring Yoyo, no, yung nagse-set ng motor natin, yung kanyang carb. So okay naman. So ang ginawa natin ngayon is only fixing the lang yung CDI niya kasi madalas na mamatayan ako pag ginalaw ko yung CDI niya pagka hinigpitan ko. So okay, nagiging okay siya. So yan lang guys. Pero yung karga niya siguro by next month or siguro this year, no, babalik natin sa kargado. Matagal pa naman dadayo si Idol J-Mags, no. Kasi yun yung Rossi 1.5 niya ang gusto nating maka-gauge. Gusto ko kasi yung malakas na push rod na pang digma talaga yung karga ni Idol J-Mags. Ayan, shout out sa iyo Idol J-Mags. Idol ko din kasi yung Motorstar na Z200 niya na push rod dati. Kaya kumuha tayo ng Motorstar dahil doon sa Z200 ni Idol J-Mags din na napakalakas nun. Ewan kung bakit hindi na yun pinatakbo ulit, no. Hindi natin alam. Yun sana yung mas magandang itapat dito kasi mabigat ito May kabigatan tong motor na to. Napakabigat ng kanyang chassis. Kaya pag sa startingan, yung pag-arangka, naiiwan tayo sa mga maliliit na motor. Kasi sa kanila, lalo na pag naka-rimset ang gaan. Ito ang bigat guys. Kahit pinaliit ko na yung tire sa likod. Naka 80-90 yan sa harapan. Tapos likod niya 100 by 70. Low profile kasi itong likod niya. Yung sa harap parang mataas na maliit. Kaya kung titingnan mo dito sa kanyang
sa side by side is parang malaki siya, pero pag sa harap maliit yan. So patayo kasi yung design ng tire. So yun lang guys, update na lang, no. Sana next year makadayo si Idol J-Max dito sa Mindanao. Madala niya yung niyang Rossi at yung kanyang C200. Sana mapatakbo niya yung C200 niya. Yun sana yung magandang itapat dito sa Motorstar natin. Parang magaan kasi yung Rossi niya naka 72mm pa. Malakas talaga yun. Kahit mga underboat na lalakas, sinisibak ng motor ni Idol J-Max. Thank you guys.